Kumustahin natin ang sitwasyon sa Isabela matapos ang pananalasa ng Bagyong Luis na humina bilang low pressure area. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Rafi, as of 6 a.m. kanina ay idineklara na ng Etiague MDRRMO na possible na ang Anafunan Overflow Bridge. Gayunman ay pinag-iingat pa rin ang mga dumadaan dito ng mga residente at mga motorista, lalo na't patuloy pa rin ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream river. Nakaharang pa rin ang malalaking bakal sa isang overflow bridge sa Barangay Gukab, Etiague, Isabela para siguraduhing walang motorista ang makadadaan sa tulay. Unstable pa raw kasi ang antas ng Cagayan River at may nakaharang ding mga kahoy at sanga ng puno kaya't lubhang delikado sa mga motorista. Sa kasalukuyan, 3 overflow bridge pa rin ang hindi maaaring daanan ayon sa PDRRMO, ang Gukab, Bacolod at Alicaucao. Sa Ilagan City, nakaposisyon pa rin ang mga equipment ng Isabela PDRRMO para sa mga responde kung kinakailangan. Bagamat low pressure area na ang dating Bagyong Luis, epektibo pa rin hanggang ngayon ang kanilang no swimming, sailing at fishing policy, maging ang liquor ban. Matataas pa rin kasi ang alon at ihip ng hangin sa mga coastal area sa Isabela. Wala ring evacuees, sugatan at casualty dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Rafi, magandang balita rin umano ang pag-ulan dito sa probinsya, lalo na't ilang buwan na hindi inulan dito sa Isabela dahil nga sa epekto ng Super El Nino. At kaninang alas 10 ng umaga ay tumaas na raw sa lampas 165 meters above sea level ang antas ng Magat Dam. Gayunman, giit ng National Irrigation Administration ay critical pa rin ang antas na ito ng dam. Samantala, Rafi, dito naman sa Cauayan City ay bahagyang bumubuti na ang lagay ng panahon pero may panaka-naka pa ring pag-ulan. Rafi? Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.